Update sa fuel subsidy guidelines sa ating aalamin kasama si Attorney Ariel Inton, ang tagapagsalita ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Attorney Inton, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa inyo, sa lahat ng ating pong taga-subaybay. Attorney, base po doon sa balita na binasa ni Asek Weng kanina, no, na ang sabi ng Pangulo, we do not need to talk about the subsidy yet, pero pinababantayan niya yung price gouging. Kung sakali pong tumaas nga ang presyo ng petrolyo, produktong petrolyo, kamusta po yung guidelines sa posibleng pamamahagi ng fuel subsidy para sa ating mga PUV driver at operator? Ang LTFRB po, alinsunod sa pinag-utos po ng ating pong kalihim ng transportasyon, Secretary Vince Dizon, batay na rin sa unang naging directive ng Malacanang, ay fina-finalize na po ng LTFRB ang the how it should be distributed, the amount, and to whom yun fuel subsidy. So, at batay nga po sa balita kanina, since the per barrel fell to about $69, so bumaba, maaring as the President said na hindi pa, no, but mas maigi ng handa because anything can happen. Ayaw naman nating lumalayo na sa Middle East, but it's better that we are ready in the event na pumalo na nga po ng 80 ang per barrel ang presyo po sa international market na crudo. Attorney, ano po yung basehan ng pamahalaan sa posibleng pagbibigay nitong fuel subsidy? Ito po ba ay nakadepende sa presyo ng langis gaya ng nabanggit ninyo, na depende din sa pandaigdigang merkado? Sa presyo ng $80 per barrel. Yung sa ang national budget for 2025, naglaan po ng 2.5 billion pesos na fuel subsidy that should be distributed, released and distributed once it is already at $80 per barrel, $80 per barrel. So yung mga nakaraang araw, yung talagang nagkakainitan po, yung mga adversaries sa Middle East, a few days ago, it up already to about 75 to 76. So, kaya, preparado. In fact, the Department of Energy has already given the go signal to the OTR para nga mag-release yan. So, in effect, I am saying na ang ahensya is finalizing everything para ready po tayo para kung sakaling pumalo nga sa 80 ay kaagad ay mai-distribute yun. Fuel subsidy sa mga public transport operators and drivers. Attorney, tungkol naman po sa eligibility, sakali pong magbigay nga ng subsidy ang gobyerno, kumpirmado po ba na hindi kinakailangang consolidated ang isang driver o operator sakaling ibigay na itong subsidiya? Opo. There is a statement that came from the DOTR at ang statement na yon is hindi kailangan na consolidated ka para mag-avail na fuel subsidy. Okay. Attorney, paano naman po sinisiguro na magiging patas yung distribution ng ayuda sa mga hindi pa consolidated na operators? Tsaka saan po ito ipapasok? Doon po ba sa kanilang mga land bank accounts? Magiging transparent po ang LTFRB dyan, and yung mode of distribution, if we will have as a template yung dating programa na Pantawid Pasada, and meron mga e-wallet na ginamit
may mga coupon. So, maaaring i-adapt yun. But as I said kanina, it's better that we wait for the guidelines. But definitely the guidelines, may mga, safety guard. Para sa ganon, ay makasiguro tayo na makakarating po sa mga beneficiary yan and the distribution will be transparent. Attorney, kanina sa radyo may narinig akong panayam na isang head ng transport group at in-express nga yung pangamba ng ilang driver na posibleng mawalan sila ng benepisyo kung hindi pa sila consolidated. So paano nyo tinutugunan ito? Nakapagbigay na po ng statement nga na kahit hindi consolidated ay makakapag-avail ng fuel subsidy. Now, kung paano, yun po ang hintay natin sa guidelines. Kasi dati, if you are not consolidated, then you have no fuel subsidy. Pero ngayon, hindi na. Kasama po sila. So, yung pag-determine kung sino po itong mga to, yan po ay nandun sa ilalabas na guideline. Attorney, kumusta naman po yung koordinasyon ninyo sa iba pang ahensya ng pamahalaan para sa pamamahagi kung sakali? Ito po ba ay per area? And it goes well. The coordination of LTFRB with the OTR, with the ILG, with the Land Bank of the Philippines, the DICT, the local government units pagdating sa distribution sa mga tricycle drivers. It went well and maganda po yung koordinasyon ng mga ahensya. Attorney, nabanggit niyo po yung participation ng DICT. So, meron po bang bagong teknolohiya na gagamitin para ipatupad o yung i-release itong subsidy? At siguro balik muna doon sa verification bago mag-payout kung sakaling magpaluwal nga ng subsidiya. Apo, isa pong kailangan yung pagka nag-distribute tayo ay mabilis at kinakailangan natin yun para maging mabilis yan, the appropriate use of the technology para dyan, as I said kanina, yung mga e-wallet, mga ganyan, at kailangan din talaga ang tulong ng DICT para po maging mabilis yung distribution because this is by the hundreds of thousands. Napakarami po nito. So, siyempre pag nag-distribute po, kapag may nauna ng iba at yung iba wala pa, it may create wrong signal. Kaya kailangan, if I may use the word forthwith, kaagad-agad. At attorney, i-set aside muna natin ulit yung usapan ng subsidy. So sa ngayon, itong linggong ito ay nagtaas na naman ang presyo ng petrolyo pero sinasabi na mas mababa pa nila itong nakuha. Yung iba parang sinasabi ito na ba'y epekto ng gulo doon sa Middle East. Pero lumang stock po itong ibinebenta ngayon. So paano po ninyo pahuhupain yung sentimiento ng mga driver na nagtaas? Bagamat kalahati lang itinaas ngayon, pero may nakaambang uli na pagtaas. Pero sinasabi ninyo na baka mas mababa yung kada bariles sa mga susunod na linggo. Hindi po natin sinabi na mas mababa sa mga susunod na linggo. But we are hoping na magkaganon, no? Pero wala po wala po tayong control sa presyo yun. We could just hope for the best na hindi po magiging ganong kataas o in fact, mas maganda nga bumaba. So, depende talaga sa sitwasyon sa gitnang silangan. Okay. Attorney, mensahe nyo na lamang po sa ating mga tsuper at operator ng mga pampublikong sasakyan, lalo na po yung mga may pangamba sa pagtataas ng presyo ng ating crudo. Well, ginagawa po ng pamahalaan, sa panguna po ni Presidente Bongbong Marcos at ng ating kalihim sa DOTR, si Secretary Vince Dizon na ma-mitigate
ma-mitigate kung ano man yung magiging impact ng taas ng krudo sa transportation sector. At ito nga po, already yun, itong fuel subsidy, the moment na i-release, it will be transparent, it will be immediate para po makarating kaagad sa mga sa transport sector. At maitagdag ko lang, ito rin po ay isa sa kasagutan para hindi naman po maipasa sa riding public itong taas ng presyo ng krudo sa pamamagitan ng increase na or a fare hike. So, ang usapin ng fare hike is sinasantabi muna and we focus on the distribution of the fuel subsidy. Okay, sir. Maraming salamat po sa inyong oras. Attorney Ariel Inton, ang tagapagsalita ng Anytime po. LTFRB. Maraming salamat po. Anytime and God